Sumipa raw ang presyo ng gulay at isda sa Vigan City, Ilocos Sur dahil sa pinsalang dulot ng habagat sa agrikultura. Malaki rin ang naitalang pinsala sa infrastruktura sa mga kalapit na bayan at lungsod. Sa Candon City, nagdeklara na ng state of calamity at makibalita tayo live kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Manny. Maki, nararanasan pa rin ang pabugso-bugsong pag-ulan dito sa Ilocos. Umabot na sa 6 na milyong piso ang halaga ng nasirang agrikultura kabilang ng mga palaisdaan sa Candon City dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha. Nagdeklara na ng state of calamity sa lugar. Base sa partial record ng Agriculture Office, winasak ng baha ang mahigit 5 ektaryang taniman ng palay, mais, mani at gulay. Nasira rin ang ilang palaisdaan ng tilapia at bangus. 5 milyong piso raw ang lugi rito ng mga fish raiser. 61 pamilya naman ang pansamantalang nag-evacuate. Nagsimula na ring magbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Initially nagbigay ng third committee relief goods and containing bagas, meal, noodles, kadagiti naapektuhan iti flooding. Tinatayang kalahating kilometrong lawak ng kalsada naman ang natabunan ng gumuhong lupa mula sa bundok sa San Isidro Abra. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pagtatanggal sa lupa at bato sa kalsada. 37 pamilya sa Sitio Kalawi ang naapektuhan ng landslide. Samantala, tinatayang 4 na ektaryang sakahan rin ang nasira sa nasabing lugar dahil sa pagbaha. Nagtaas naman ang presyo ng kulay sa Vigan City dahil sa pagkasira ng mga sakahan. 5 hanggang 10 piso ang itinaas ng presyo. Hindi naman nagbago ang presyo ng Baguio vegetables. Tanging ang bell pepper lamang ang tumaas. Nagtaas din ang presyo ng mga isda. Sa Narvacan, Ilocos Sur, nagtulong-tulong ang mga magulang, guro at mag-aaral sa paglilinis ng mga classroom na napuno ng putik dahil sa pagbaha. Sa kanilang bayanihan, madaling natapos ang paglilinis sa mga classroom. Nasira ng baha ang ilang gamit sa paaralan tulad ng mga libro at computer. Maki, dahil sa pinsalang idinulot ng habagat dito sa Ilocos Sur ay nadagdagan pa ang mga bayan na nagdeklara ng state of calamity. Kahapon lamang ang huli ay ang bayan ng Del Pilar at bayan ng Magsingal. Nauna rito ay nagdeklara na rin ang Narvacan, Santa Maria at Candon City dahil sa lawak ng pinsala dulot ng malaking tubig at pumasok pa sa mga bahay ng mga residente. Samantala, sa Lawag City, Ilocos Norte, napilitang lumikas ang mahigit 50 pamilyang kaninang hapon na nakatira sa gilid ng dagat dahil na rin sa epekto ng lakas at laki ng tubig na pumapasok sa kanilang mga bahay. Kaya naman naka-alerto ngayon ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Ilocos Norte maging ang Ilocos Sur. Patuloy din ang ginagawang pagbibigay ng relief goods sa mga residente. Adyan ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Manny Morales, nagbabalita, Pilipinas.